Nagsisimula ang pelikula sa isang makasaysayang paliwanag ng Knights Templar, isang grupo na kilalang kilala sa mga malisyosong intensyon nito. Sila ay nasa isang walang humpay na paghahanap para sa Apple of Eden, isang mahiwagang artifact na sinasabing nagbibigay sa nagmamay-ari nito ng kapangyarihan na kontrolin ang malayang pag-iisip na kakayahan ng mga tao. Sa loob ng maraming siglo, hinahangad nilang makuha ang makapangyarihang relic na ito. Gayunpaman, ang tanging humahadlang sa kanila ay ang Brotherhood of Assassins, isang lihim at sinaunang organisasyon na nakatuon sa pagpigil sa mga Knights Templar at pangalagaan ang sangkatauhan mula sa potensyal na mapangwasak na impluwensya ng Apple. Ang salaysay pagkatapos ay lumipat sa 1492 AD sa Espanya, kung saan ipinakilala tayo kay Aguilar, isang bihasang miyembro ng tribong assassin. Binigyan siya ng misyon ng kapatiran at ginagampanan ang tungkulin sa paglaban sa mga Templar, na nanunumpa na pipigilan sila sa pagkuha ng Apple anuman ang mangyari. Bilang bahagi ng kanyang pagsisimula, sumasailalim si Aguilar sa tradisyonal na seremonya ng pagputol sa kanyang palasingsingan at pinagkalooban ng espesyal na gauntlets ng kanyang kapwa-assassin, na si Maria. Sa prosesong ito, binibigkas niya ang creed na namamahala sa mga aksyon ng mga assassin, nagtatrabaho kami sa dilim upang pagsilbihan ang liwanag. Kami ay mga assassin. Ang eksena ay mabilis na umuusad sa ika-20 na siglo, kung saan nakilala natin si Callum Lynch, isang pasaway na bata. Sinusubukan niyang tumalon sa rooftop gamit ang kanyang bisikleta, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakarating sa kabilang dulo at nahulog. Pagkatapos nito, umuwi siya at nakatagpo lamang ng isang kalunos-lunos na pangyayari na kinasasangkutan ng kanyang assassin father at Templar mother. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupong walang buhay sa isang upuan, at ang kanyang ama na may hawak na kutsilyo, na nagpapatunay na siya ang pumatay sa kanya. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga Templar ang lumapit sa bahay, at kaya pinayuhan siya ng ama ni Callum na tumakas. Naiwan na walang pagpipilian, ang takot na batang lalaki ay tumakas sa bubong, iniwan ang kanyang dating buhay. Sa kasalukuyang panahon, isang nasa hustong gulang na si Callum ang nakakulong at hinatulan ng kamatayan para sa isang krimen na sinasabing ginawa niya. Kaarawan niya din ngayon at ibibigay sa kanya ang death penalty sa araw ding yun. Pagkatapos ay dinala siya ng mga gwardya ng bilangguan sa isang silid ng pagpapahirap, kung saan itinali nila siya sa isang kama at nag-inject ng mercury fluid sa loob niya. Sa mga huling minuto, naaalala ni Callum ang lahat ng magagandang sandali na kasama niya ang kanyang ina at isinumpa rin ang kanyang ama sa pag-istorbo sa kanila. Nakapagtataka, nang buksan ni Callum ang kanyang mga mata, napansin niyang nasa loob siya ng isang misteryosong pasilidad, kung saan nakilala niya si Dr. Sophia Riken. Sinabi niya sa kanya na siya ay patay na para sa ibang bahagi ng mundo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Dr. Sophia na mayroon siyang kakaibang pamana at dapat niyang tulungan siya sa kanyang pagsasaliksik. Si Callum, na naguguluhan pa rin sa nangyayari, ay bumangon at sinubukang makatakas. Gayunpaman, nang gumapang siya sa gilid ng pasilidad, natuklasan niya na nasa isang lugar siya sa outer world at imposibleng tumakas mula doon. Sinabi sa kanya ni Dr. Sophia na siya ay nasa loob ng gusali ng Abstergo Foundation, isang kumpanyang naglalayong makamit ang pandaigdigang kapayapaan. Sa sandaling iyon, pinatahimik ng isang gwardya si Callum na nawala ng malay. Pagkatapos ay dinala siya sa isang silid ng eksperimento kung saan ipinakilala siya ni Sophia sa Animus, isang kahangahangang makina na nagsusuri ng DNA ng tao at nagpapahintulot sa kanila na muling buhayin ang mga alaala ng kanilang ninuno. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, ikinonekta si Callum sa makina at nakuha niya ang pangitain ni Aguilar, na nabuhay mahigit 5 siglo na ang nakararaan. Habang pinag-aaralan ni Callum ang kahangahangang karanasan sa pagiging nasa posisyon ni Aguilar, nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang bangin kasama ng iba pang mga bihasang assassin, lahat ay nakatuon sa isang napakahalagang misyon, ang iligtas si Prinsipe Ahmed, ang anak ni Sultan Muhammad. Ang batang prinsipe ay nahuli ng mga Templar at nakatago sa isang kamalig. Sa gitna ng tensyon, humakbang pasulong ang isang matapang na taga-nayon na inihayag na alam niyang itinatago nila ang prinsipe. Gayunpaman, ito ay naging isang malaking pagkakamali habang si Ojeda, isang walang awa na commander ng Templar, ay nagutos na patayin ang buong pamilya ng taga-nayon. Pagkatapos ay idineklara ng mga Templar na ang buong bayan ay haharap sa mga epekto para sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa mga assassin. Samantala, si Aguilar at ang kanyang mga kapwa-assassin, na nakabalabal sa anino, ay palihim na lumipat patungo sa mga Templar upang iligtas si Prinsipe Ahmed.
Sa isang mabilis at tumpak na pag-atake, sinunggaban ni Aguilar ang commander ng Templar, habang ang iba pang mga assassin ay mahusay na pinapatumba ang mga gwardya na nagpoprotekta sa prinsipe. Gayunpaman, napatunayan ni Ojeda na malakas siya na kalaban at lumalaban sa kanila. Matapos patayin ang isang assassin, hinabol niya si Maria na sinusubukang e-escort ang prinsipe sa kaligtasan. Kasunod nito, isang mahabang habulan ang naganap kung saan si Aguilar ay desperadong sumubok na mahabol si Ojeda. Sa likod ng kabayo, gumawa siya ng matapang na paglukso at pagmaniobra na nagpapakita ng kanyang pambihirang kakayahan. Sa kalaunan ay nagawa niyang tumalon sa parehong karwahe kung nasaan si Ojeda na nagbabahagi sa isang matinding labanan upang matiyak ang kaligtasan ng prinsipe. Sa kasalukuyang araw, biglang ginulo ni Sofia ang koneksyon ni Callum sa Animus na hinila siya pabalik sa realidad. Dahil dito, naranasan ni Callum ang Bleeding Effect, kung saan ang mga alaala ng kanyang ninuno ay panandaliang nagsasapawan sa kanyang kasalukuyang sarili na nagdulot ng disorientasyon at pananakit ng kanyang ulo. Sinimulan pa niyang makita ang mga pangitain ni Aguilar nang hindi konektado kay Animus. Sa susunod na eksena, pinag-usapan ni Sofia at ng kanyang ama na si Rickon ang kanilang pagsulong sa paghahanap ng Apple of Eden. Sila ay mga Templar na naniniwala na si Callum, bilang isang apo ni Aguilar, ang may hawak ng susi sa pinagtataguan nito. Ang pagnanais ni Sofia na masecure ang kanyang lugar sa kasaysayan ng Templar ay nagtulak sa kanyang determinasyon, habang si Rickon ay sabik na makuha ang Apple upang isulong ang mga layunin ng Templar na kontrolin ang sangkatauhan. Samantala, habang nagising si Callum mula sa Animus, nagkakaroon pa rin siya ng mga pangitain tungkol kay Aguilar at sa kanyang nakaraang buhay. Ipinaliwanag ni Sofia ang layunin ng Animus at hinihimok si Callum na ganap na makipagtulungan upang i-unlock ang mas mahalagang impormasyon at mga alaala mula sa kanyang genetic lineage. Pinakalma niya si Callum at pagkatapos ay dinala siya sa kabilang silid. Ipinaalam sa kanya na sinusubaybayan nila siya mula nang siya ay ipinanganak. Ibinahagi din ni Sofia ang trahedyang nangyari kay Aguilar, na inihayag na ang kanyang mga magulang ay pinatay ni Ojeda, na nagtulak sa kanya upang maghiganti at kalaunan ay sumali sa Assassins. Nang marinig ang lahat ng ito, ang kahalagahan ng Apple at ang koneksyon nito sa nakaraang buhay ni Aguilar ay nagsimulang malutas, at napagtanto ni Callum ang napakalaking responsibilidad na dinadala niya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa dining hall ng pasilidad, kung saan si Callum ay naging paksa ng pag-usisa at pagmamasid ng ibang mga pasyente, na bahagi rin ng mga eksperimento ng Templar. Sa sandaling iyon, si Mosa, isang apo ng isang Haitian assassin, ay nakipag-ugnayan kay Callum, na nagbabala sa kanya na gumawa ng mga tamang pagpipilian at iayon ang kanyang sarili sa totoong dahilan. Lihim niyang iminumungkahi kay Callum na huwag makipagtulungan sa Templars. Sa kabilang banda, tumataas ang tensyon habang kinukumprante ni Rickon si Sofia tungkol sa pag-unlad ni Callum. Humihingi siya ng agarang resulta at nagbabantang papalitan siya kung hindi siya susunod. Si Sofia, gayunpaman, ay nananatiling matatag sa kanyang determinasyon na i-unlock ang mga lihim na nakatago sa genetic memory ni Callum. Nang mag-isa na naman si Callum sa kanyang silid, nakita niya ang nagmumulto na imahe ni Aguilar. Ang mga pangitain ay nag-trigger ng isang bagay sa loob ni Callum, at bigla niyang nakita ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa kanyang ninuno. Sa kanyang pagkamangha, natuklasan ni Callum na taglay niya ang liksi at kasanayan sa pakikipaglaban ni Aguilar. Nang sumugod ang mga attendant upang pigilan siya at dalhin siya sa Animus, pinakawalan niya ang bagong kagalingang ito at sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan sila. Gayunpaman, nabigo siyang gawin ito at kinaladkad sa Animus. Matapos makonekta sa mahiwagang makina, ibinalik siya sa mga alaala ni Aguilar. Sa pagkakataong ito, natagpuan ni Callum ang kanyang sarili na nakulong sa isang dungeon kasama si Maria at ang kanilang pinuno na si Benedicto. Hinihintay nila ang isang malagim na pagbitay na inayos ni Ojeda. Ang tensyon ay tumitindi habang sinisilaban ni Ojeda si Benedicto sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ngunit si Aguilar ay hindi mamamatay ng ganoon kaaga. Sa isang matapang na pagpapakita ng mga kasanayan niya, pinalaya niya ang kanyang sarili at si Maria mula sa kanilang mga pagkakatali at nagpakawalan ng kaguluhan sa mga bumihag sa kanila. Magkasama, pinamamahalaan nilang makatakas sa mga Templar na nagdulot ng isang kamangha-manghang pagsabog sa proseso. Hinabol sila ng mga Templar kasama ni Ojeda at ng kanyang mga puwersa gamit ang kanilang buong pagsisikap. Kasabay ng mga habulan sa rooftop at matitinding labanan, naranasan ni Callum ang adrenaline pump ni Aguilar habang tumetakas.
Sa kabila ng determinasyon ni Ojeda, ang pagiging maparaan at liksi ni Aguilar ay nagpapahintulot sa kanya na malampasan ang mga Templar ng paulit-ulit. Gayunpaman, pabalik sa pasilidad, ang bigat ng mga alaala ay nagpapahirap sa katawan ni Callum, at siya ay nakaranas ng isang seizure na nawawala ang koneksyon niya mula sa Animus. Nag-aalala para sa kanyang kapakanan, pinatahimik siya ni Sofia at inaalagaan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nang magkamalay si Callum, ipinaalala sa kanya ni Sofia ang kanilang mahalagang misyon para sa kapayapaan sa mundo at ibinigay sa kanya ang kwintas ng kanyang ina, isang mahalagang paalala ng kanyang nakaraan. Sa susunod na eksena, personal na nilapitan ni Rickon si Callum, nag-aalok sa kanya ng isang panukala bilang kapalit ng tulong ni Callum sa paghahanap ng Apple of Eden para sa Templars. Nangako sila sa kanya ng isang bagay bilang kapalit. Susunod, dinala ni Rickon si Callum sa isang silid na puno ng mga tila walang buhay na tao. Ipinakita niya kay Callum ang talim ng kanyang ama, na ginamit niya upang patayin ang kanyang ina, at ibinunyag na siya ay binihag din sa parehong pasilidad. Nang umalis si Rickon sa silid, kinuha ni Callum ang talim at laking gulat niya nang makita ang isang pangitain ng kanyang ama na nakatayo sa kanyang harapan. Bumalik sa kanyang opisina, si Rickon ay nakaharap ni Sofia, na pinagalitan siya sa labis na pagtulak kay Callum. Gayunpaman, naniniwala si Rickon na ang pagtapik sa galit ni Callum para sa kanyang ama ay gagawin siyang kusang pumasok sa Animus. Sa wakas, hinarap ni Callum ang kanyang ama, na si Joseph, pagkatapos ng mga taon ng galit at pait. Ipinaliwanag ng huli na pinili ng kanyang ina ang kamatayan kaysa sa paggamit ng Animus at isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang protektahan siya at ang Creed. Pagkatapos ay binalaan ni Joseph si Callum tungkol sa pagkahulog sa bitag ng mga Templar dahil maaaring magdulot ng pagkawasak ang Apple. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang galit, ipinangako ni Callum na hahanapin niya ang Apple at wakasan ang Creed para sa ginawa ng kanyang ama. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kwintas ng kanyang ina bilang isang kilos ng kanyang determinasyon at nagpatuloy para kumonekta sa Animus ng maluwag sa loob niya. Habang dinadala si Callum pabalik sa kanyang silid, inatake siya ng isa sa mga apo ng assassin, ngunit kahit papaano ay nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili hanggang sa makialam ang mga gwardya. Kasunod nito, kusang loob na bumalik si Callum sa Animus, sinisid ang kanyang sarili pabalik sa mga alaala ni Aguilar. Sa pagkakataong ito, hinanap ni Aguilar at Maria ang Apple sa pag-aari ng Sultan, na planong ipagpalit ito sa paglaya ng kanyang anak. Bilang Templar Grandmaster, binuksan ni Thomas ang kahon na naglalaman ng Apple. Si Aguilar at Maria na naglunsad ng pag-atake sa mga kawal na lumikha ng kaguluhan. Nagawa ni Aguilar na hawakan si Thomas sa knife point, ngunit sa kabilang banda, ganoon din ang ginawa ni Ojeda kay Maria. Nagdudulot ito ng tensyon sa pagitan ng dalawang partido, ngunit sa huli, isinakripisyo ni Maria ang sarili upang protektahan ang Creed. Galit na galit sa pagkawala ng kanyang mahal na kaibigan, si Aguilar ay nagpakawala ng isang malupit na pag-atake kay Ojeda at kalaunan ay pinatay siya gamit ang nakatagong talim ni Maria. Pagkatapos ay tumakas siya sa eksena kasama ang Apple of Eden. Si Aguilar ay lumaban sa kanyang paraan palabas ng lagusan, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga kawal. Gayunpaman, determinado siyang panatilihing ligtas ang Apple, tumalon siya sa isang tulay at sa tubig, lumalangoy palayo sa kaligtasan. Bumalik sa kasalukuyan, makikita natin ang Animus na unti-unting nahuhulog, ngunit ang nakakagulat, si Callum ay hindi nasaktan at konektado pa rin kay Aguilar. Ang mga siyentipiko sa paligid niya ay masigasig na nagmamasid kay Aguilar na nakikipagpulong kay Christopher Columbus at ibinigay ang Apple, na pinanunumpa siyang panatilihin itong ligtas at isang lihim hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ng paghahayag na ito, mabilis na inutusan ni Sophie ang kanyang mga tauhan na hukayin ang libingan ni Columbus at hanapin ang Apple of Eden. Habang nararamdaman ng iba pang assassin ang pagbabago sa pasilidad, nakipag-away sila sa mga gwardya upang maabot si Callum at patayin siya. Samantala, natagpuan ni Callum ang kanyang sarili sa isang mental landscape na napapalibutan ni Aguilar at iba pang Creed assassins. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, nakadamit bilang isang assassin, na humahantong sa kanya upang mahanap ang Apple. Sa isang desperadong hakbang, inutusan ni Rickon ang kanyang mga tauhan na linisin ang pasilidad at maghanda upang makatakas. Ang iba pang mga assassin ay matagumpay na nakontrol ang pasilidad, inalis ang mga gwardya at nagpunta sa Animus. Si Joseph ay lumaban din ng buong tapang, ngunit kalaunan ay napatay.
Nang maglaon, nang marating ng mga assassin ang Animus, nagulat sila nang makitang kausap ni Callum ang kanyang namatay na ina. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng Creed at sinabi sa kanya na itigil ang kasamaan. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay tinanggap ni Callum ang kanyang tungkulin bilang isang assassin at pinangunahan ang iba sa isang counter-attack laban sa mga sundalong Templar na bumabaha sa silid. Nagmamadali siyang pumunta sa rooftop, umaasang mapipigilan ang pagtakas ni Rickon. Sa kasamaang palad, huli na nang lumipad si Rickon sakay ng helicopter. Susunod, ang mga Templar ay nagsasagawa ng isang lihim na pagbubunyag ng Apple of Eden. Nang malaman ni Sofia ang masamang intensyon ng kanyang ama, tumanggi siyang makasama ito at sinubukan pa niyang pigilan itong ipahayag ang kanilang masasamang plano. Gayunpaman, hindi nakikinig si Rickon sa kanya at inihayag ang Apple sa pagtitipon nila. Lingid sa kanilang kaalaman, si Callum at ang mga assassin ay nakalusot na sa gusali at nakahanda ng mag-aklas. Habang inilalahad ni Rickon ang kumikinang na Apple sa isang nagmamasid na madla, gumawa si Callum ng isang matapang na hakbang at brutal na pinatay siya. Pagkatapos ay nawala siya sa karamihan kasama ang Apple. Sa huling eksena, nadiskubre ni Sofia ang walang buhay na katawan ng kanyang ama at ipinahayag na kukunin niya ang kanyang kumpanya. Nagtatapos ang pelikula nang si Callum ay nakatayo sa isang rooftop kung saan matatanaw ang lungsod, hawak ang makapangyarihang Apple of Eden kasama ang dalawang kapwa assassin. Gayunpaman, ang kapalaran ng artifact at ang hinaharap ng Creed ay nananatiling hindi tiyak. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.